Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan. RMN, ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide. China patuloy sa paninindigan na o sa territorial dispute sa West Philippine Sea. Pilipinas at Japan muling binalaan. Senador Bong Revilla at nasibak na NBI Deputy Director tinukoy na mga protektor ni Janet Lim Napoles. Senador Estrada naman nanindigang hindi magbibitiw sa pwesto. Headlines. Cybercrime law ipatutupad na sa susunod na buwan. Department of Energy tiniyak na walang malawakang brownout sa Luzon ngayong summer. Balitang negosyo ang Pilipinas, handa na sa pagsasanib ekonomiya ng 10 bansang kasapi sa ASEAN. At balita sa ibayong dagat, 20 ang patay sa pagsabog sa isang palengke sa Pakistan. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita. Abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ng Huwebes na ngayon, Abril 10, 2014. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, sa si Buddy Oberas. Live po tayo sa DZ o DXRZ 900 RMN Zamboanga, DYHP 612 RMN Cebu, DWAR 103.10 RMN Palawan at DXMY 729 RMN Cotabat. Live international via Ustream. Search for RMN Manila, ganun din sa WRMN New York, USA. At sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio stations nationwide. RMN News Panam. Ang bagyong Domeng mga kasama ay tuluyan na hong humina at naging low pressure area na lamang. Huli itong namataan sa line 250 km silangan ng Hilagang-Silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Dahil dito ang mga reyon ng Davao, Caraga, lalawigan ng Misamis Oriental at Visayas ay magiging maulap na may kalat-kalat na mahina pag-ulan. Sa Metro Manila at nanalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagyang maulap na may pulo-pulo ring pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa hapon at gabi. Araw ay sumikat kanina alas 5:46 ng umaga. Lulubog mamayang alas 6:09 ang dapit hapon. Tinatayang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 22 hanggang 33 antas ng sentigrado. Binalaan ngayon mga kasama ng isang Chinese military ang Pilipinas at Japan na huwag subukin ang China kaugnay sa issue ng pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Ang babala ng Chinese official ay kasunod ng isinagawang joint press conference sa Beijing ni US Defense Secretary Chuck Hagel para sa 3-day visit nito sa China. Ayon kay Chinese Defense Minister Chang Wan-Quan, kung kinakailangan nilang lumaban ay gagawin ng China, maipanalo lamang ang mga claims nito sa territorial sovereignty. Pagdidiin pa ng opisyal, hindi nila papayagan ang anumang paglabag kahit gaano pa ito kaliit o lalo na't interes ng kanilang mamamayan ang nakasalalay. Una nang nagbanta naman ng economic sanction ang China laban sa Pilipinas. Kaunay sa naging hakbang ng bansa nang maghain naman ng written argument sa usapin ng pinag-aagawang teritoryo sa International Arbitral Tribunal. Pinangalanan na ngayon ni Attorney Levy Baligod ang anay malaking personalidad na naging tila protektor ni Janet Lim Napoles. Kabilang sa ito Senador Bong Revilla Jr. at sinibak na NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda. Ayon kay Baligod, narinig mismo ng kanilang informant nang sabihin ni Revilla sa NBI official na magdahandaan sa kaso ni Napoles. Habang si Esmeralda naman ay tinawag pa itong protektor na negosyante. Sinasabing ginawa ni Revilla at Esmeralda ang pulong sa isang malaking hotel sa lungsod ng Makati. Pahabol pa ni Baligod, marami pa silang hawak na impormasyon ngayong ilalantad na lamang sa mismong pagdinig ng kaso sa Sandigan Bayan. Walang planong magbitiw si Senador Jinggoy Estrada sa harap ng kasong plunder at graft na nakaambang iakyat ng ombudsman sa Sandigan Bayan.
Isang petisyon ang umiikot sa social media para ipanawagan ang pagbibitiw ni Estrada. Gayon din nina Senator Bong Revilla at Senator Juan Ponce Enrile kaugnay sa 10 billion peso pork barrel scam. Pero giit ni Estrada, hindi ito bababa sa pwesto at magsisilbi sa 18 milyong Pilipino na bumoto rito hanggang sa kanyang huling termino. Handa rin anya ito sa posibleng pagkakulong sakaling ibasura ng ombudsman ang inihain niyang motion for reconsideration. Kasalukuyang nasa Los Angeles ang senador kasamang pamilya para ipatingin ang injury sa tuhod bago bumalik sa Pilipinas. Epektibo na sa susunod pong buwan ang controversial na Republic Act 10175 o yung tinatawag na Cybercrime Law. Ayon kay Justice Secretary Laila de Lima, Mayo 16, inaasang malalagda ng implementing rules and regulations ng Cybercrime Law para maipatupad ang pahayag ng kalihim. Ay kasunod na rin ay sinagawa ang unang round ng public consultations sa mga stakeholders mula sa business sector, media, academe at civil society organizations kahapon. Sa nasabing konsultasyon, iniharap ng Technical Working Group na natasan pong bumalangkas ng IRR ang draft ng mga panuntunan o guidelines ng Cybercrime Law. Isusunod naman ng Technical Working Group ang pagsasagawa ng public consultation sa panig ng mga nasa legal profession, foreign missions, mga vloggers at technology company. Tiwala si Energy Secretary Jericho Petilla na hindi magkaka-brownout sa Luzon ngayong summer. Sa kabila ito ng pag-shutdown ng 12 power plants na may pinagsamang 2,200 megawatts ng kuryente. Paliwanag ni Petilla, pwedeng gamitin muna ng mga malalaking establishmento ang kanilang generator sets para hindi sila umasa sa supply ng kuryente ng Meralco. Kailanman ay magre-resulta ito sa pagtaas ng singil dahil kailangan bayaran ng lahat ng consumer o customer ang mga gagamit ng generator. Batay sa abiso ng Meralco, bukod sa pagtaas ng singil, sa Abril, tataas muli ang generation charge sa Mayo. Maring pinabulaanan po ng pamunuan ng Moro Islamic Liberation Front na may 4,000 miyembro nila ang umanib na sa Moro National Liberation Front. Ayon kay Vol Al-Haq ng MILF Bangsamoro Islamic Armed Forces, ang balita ay isa lamang black propaganda na mga tumututol sa Bangsamoro Agreement at ang pag-atim ng kapayapaan sa Mindanao. Matatanda ang inihayag ni MNLF Commander Ustads Pendi Colano, chair umano ng MNLF Silatan State Revolutionary Committee, na may 4 umanong MILF commanders ang sumanib sa nila makaraan ang paglagda sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro kung saan may hawak umanong tig 1,000 tagasunod. Pinabulaanan din ni Al-Haq ang paratang ni Colano na ang pagpasok ng Malaysia bilang third-party mediator sa peace process sa upang mapanatili ang claim nila sa Sabah. Muli ginit naman ni Al-Haq na ang kasama ding mabibenepisyohan ng CAB ay ang lahat po ng naninirahan sa Mindanao, maging ito may MILF, MNLF, BIFF at ASG. Gobyerno nabatikos dahil sa kawalan ng aksyon sa trafficking at prostitusyon sa Zamboanga City. Kasama natin sa balita si Conde Batak. RMN Report. Pumalagang Gabriela Women's Party List sa kawalang aksyon ng pamahalaan sa lumalaganap na prostitusyon sa Zamboanga mula nang mangyari ang sagupaan ng militar at ng MNLF Miswari Faction Group. Ayon kay Representative Emmy De Jesus, hindi lamang mga kaawa-awang mga refugees ang naiipit sa kaguluhan, kundi lumalaganap na rin ang prostitusyon at human trafficking sa mga kababaihan. Habang abalaan niya ang gobyerno sa kasunduan sa pagitan ng MILF sa pagbuo ng Bangsamoro Region, ay napapabayaan ang sitwasyon ng mahigit 29,000 pamilyang sadlak pa rin sa mga refugee camp sa Zamboanga City dahil hindi pa rin nakakabangon matapos ang nasabing kaguluhan. Tinukoy ng kongresista na ang Joaquin Enriquez Sports Complex ang siyang sentro ngayon ng trafficking sa mga kababaihan at kabataan kung saan nagaganap ang transaksyon sa pamamagitan lamang ng text messaging at doon na sa tent nangyayari ang mga pang-aabuso. Nababahala din ang mambabata sa paglaganap ng sexually transmitted infections dahil sa pagpasok ng mga kababaihan sa prostitusyon. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Batak, Tatak RMN. Ang Department of Health handa na sa implementasyon ng RH Law. Kasama natin sa balita si Angel Ronquillo. RMN Report.
Ngayong nadesisyonan na nagkataas sa hukuman ng constitutionality ng controversial na reproductive health law, tiniyak naman ng Department of Health na handa sila para sa implementasyon ng batas. Sa statement ng DOH, sinabi nito na noon pa mang may pasang batas ay nagkahanda na sila. Itinuturing din ng Health Department isang malaking panalo para sa mga family planning advocates sa Pilipinas ang desisyon ng Korte Suprema. Inirerespeto anya ng Department of Health ang desisyon ng Supreme Court na ideklarang unconstitutional ang 8 prebisyon ng saligang batas. Apila naman ng DOH sa mga pro at anti-Irish law na makipagtulungan sa kanila para matiyak na maayos ang magiging implementasyon ng nasabing batas. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Juan Quilio, Tatak, RMN. RMN Nationwide Report. Bilang ng mga pasaherong pauwi sa probinsya tumaas ngayong Semana Santa. Sama natin sa Balita Live si Bong Simbahon ng RMN Zamboanga. RMN Report. Susing binabantayan ngayon ng mga otoridad ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga pasaherong nagsisipag-uwian sa kanilang mga probinsya kaugnay sa nalalapit na pagunita ng Kwaresma. Simula kaninang madaling araw at ngayong umaga ay puno ang mga unang biyahe ng mga barko patungong mga probinsya ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Zamboanga del Sur. Ayon kay Zamboanga City Coast Guard Station Lieutenant Junior Grade Jomark Angge, masusing binabantayan ng kanilang mga kagawaran ang overloading ng mga vapor upang maiwasan ang anumang sakuna sa karagatan. Striktong ini-inspeksyon ng mga kawani ng Coast Guard ang bilang ng mga pasaherong isinasakay ng mga barko at ikakatibat ang Task Force Zamboanga ay sinisiyasat rin nila ang lahat ng mga bagahe ng bawat pasahero bilang bahagi ng pinapairal na seguridad para sa kaligtasan ng mga biyahero. Minumungkahi ng Coast Guard at Philippine Ports Authority na pumila at pumili ng mga tiket sa labas ng daungan upang hindi maantala ang kanilang biyahe tungong probinsya. Kahalintulad din ang sitwasyon sa terminal ng mga provincial buses sa Barangay Giwan dito sa Zamboanga City. Ginoble ang mga kumpanya ng bus ang kanilang mga regular na biyahe upang maisakay lahat ng mga pasaherong pumipila upang uwi sa kanilang mga probinsya. Mahigpit rin ang ginagawang pagbabantay ng mga kawani ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board at LTO upang may overcharging sa mga pasaherong sumasakay ng bus, mga public utility van at minibuses tungong Zamboanga del Sur, del Norte, Sibugay, Lanao, Iligan at pinakalat na rin ng kapulisan at militar ang kanilang mga tauhan, bomb squad at K9 units upang mapangalagaan ang seguridad ng mga daan-daang biyahero dito. Kasama sa Zamboanga, Bong Simbahon, Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide. Seguridad naman sa panibagong tangka ng Iloilo sa world record planchado na. Kasama natin sa Balita Live, Charm Gabileo ng RMN Iloilo. RMN Report. Plansado na ang security plan sa panibagong world record attempt ng Iloilo sa Abril 14 sa Savannah City, Oton, Iloilo. Isinagawa kahapon ang coordinating conference ng lahat ng stakeholders na magbibigay ng seguridad sa 100,000 katao na dadalo sa Light of Peace in the Philippines 2014, largest flaming image using candles na official attempt sa Guinness Book of World Record ng Iloilo. Ayon kay Police Senior Superintendent Cornelio Salinas, Direktor ng Iloilo Provincial Police Office, nagpadalang Provincial Command ng mahigit sa 300 pulis, K9 team ng Army, Bureau of Fire Protection at iba pa. Napag-alaman ng Light of Peace event ang naglalaong ma-promote ang meditation sa pagkamit ng world peace. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Charm Gabileo, Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide. Ang DENR umapela sa publiko ng pagtitipid ng tubig ngayong tag-init. Sama natin sa balita si Silvestre Labay live. RMN Report. Nawagan ngayon ang pamunan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa publiko na isaalang-alang ang pagtitipid sa paggamit ng tubig ngayong panahon ng tag-init. Ayon kay DENR Secretary Ramon Pahe, bagamat tiniyak ng water service provider na may sapat pa o manong level ng tubig sa mga dam, sinabi ng kalihim na kailangan pa rin tayong mag-ingat at pahalagahan ang paggamit ng inuming tubig. Ikinatwiran pa na opisyal na ang nalalabing tubig sa mga dam ay sapat lamang umano sa pagitan ng buwan ng Marso hanggang Mayo. Anya, bukod sa makakatipid sa pagbabayad ng ating buwanang water bills, mapoprotektahan pa rin umano ang pinanggagalingan ng tubig, particular na ang ilang protected watershed sa bansa. Ipinunto rin ni Pahe na dapat rin nating ikonsidera na ang tubig ay hindi lamang bilang domestic o household use,
kundi may babahagi na rin ito para sa supply naman ng tubig sa mga irigasyon ng Bukirin, kung saan ito mano ang pangunahing naapektuhan sakaling sumapit na ang El Nino ngayong summer season. Kasama mo sa Quezon City, Silvestre Labay, Tatak, RMN. Radyo mo, Nationwide News, Negosyo. Mga kasama, handa po ang Pilipinas sa nalalapit na pagsasanib ekonomiya ng 10 mga bansang kasapi ng ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, ngayon parating na 2015. Bagamat may ilang sektor pa rin ang duda, kumbinsido naman si Department of Trade Undersecretary Adrian Cristobal Jr. na malaking tulong para sa Pilipinas ang pagkakabuo ng ASEAN Economic Community para makasabay ang mga produkto at serbisyo ng bansa sa Asia. Taong 2007 na mapagkaisahan ng mga ASEAN leaders na bumuo po ng isang pamayanang titiyak sa matatag na supply ng produkto at serbisyo sa lahat, habang patuloy na umuunlad at binabawasan naman ang kahirapan din sa bahagi ng Asia. Sa ngayon, nagresibo rin ang pribadong sektor ng Pilipinas na palakasin ang kompetisyon sa kalakalan at paghandaan ang dayuhang merkado gaya ng Malaysia, Thailand, Singapore, Indonesia, Cambodia, Laos, Myanmar, Brunei at Vietnam. RMN News Abroad. Mga kasamay, unahin natin yung sa Pakistan, 20 ang patay ho doon habang nasa 100 naman ang nasugatan sa nangyaring pagsabog sa isang palengke sa Islamabad, Pakistan. Naganap ang pagsabog sa tindahan ng mga prutas at gulay. Itinanggi naman ng mga Pakistani Taliban na sila'y sangkot sa naturang pagpapasabog. Kinundin na rin ng Prime Minister na si Nawaz Sharif ang nangyaring pag-atake, kung saan sinabi nito na anumang pagpupunyagi ng mga kaaway nitong pabagsakin ang kanilang pamahalaan ay pananatilihin pa rin ng gobyerno ang pagpapatupad ng kapayapaan sa naturang lugar. Sa Pennsylvania, USA, nasa 20 estudyante ang nasugatan matapos pagsasaksakin ng isa ring estudyante sa Franklin Regional Senior High School. Ayon kay Dan Stevens, tagapagsalita ng Emergency Management Agency, 4 sa mga sugatan ang kinakailangang isugod sa ospital gamit ang helicopter. Alas 7 Miyerkules ng umaga, oras sa US, na mangyari ang pananagsak. Isang lalaking estudyante ang hawak na ng mga otoridad doon. Mga kasama, live na live pa rin mula dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong napakinggan ang RMN News Nationwide ngayon ay Huwebes, April 10, 2014. Sa mga taga Cagayan de Oro, susunod na dyan sila kasama Michelle Mesias at si Noy Lucentes sa RMN News Diretso Balitang Cagayan de Oro sa DXCC 828. Pwedeng panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, itype lamang ang RMN News Nationwide. Thank you po, Lord, at tayo ay nagkasama-sama muli. Salamat sa inyong naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña, Buddy Oberas. dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, ang ating binabati ng happy birthday lamang ang ating former AVP ng AM Operations, si Girong Ray Bayugi, ngayong araw na ito. Boss RB, happy birthday po. Happy birthday, himpilan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, yan ang RMN radyo mo nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Oraso natin ay tatak alas 7. TikTok, 18 na ho ng umaga. Tatak RMN. Oras, hatid ng Gems Coffee. Sadyang hilig ng mga Pinoy ang magkape, pero di lahat ng kape may